That was Chloe Velasco, ha? Interesting. Very interesting. Sabi niya nang sulyapan ng executive assistant nitong si Tonyo. Yes sir, siya nga yun. Binuklat muli nito ang folder na hawak para muling ikumpara ang babaeng nakasabay nila sa elevator kanina sa litratong kalakip ng report na ibinigay sa kanya ng investigador na inupahan ni Lola upang imbestigahan ang babae. Chloe Velasco, 26 years old. She never attended college though she finished high school. Wala na siyang pamilya o malapit na kamag-anak. She used to sing in comedy bars and live in Cavite before Mother Ami discovered her and turned her into Chloe Velasco. She now lived in Makati and had already been involved in two news concerning two rich older men. One was a TV producer, the other an executive in one of the big television networks in the country. Pero pagkatapos niyang makuha ang gusto niya sa mga to, bigla na lang niyang iniwan ang mga to. Tangay lahat ng pera at regalong ibinigay sa kanya sa panahon ng relasyon niya sa mga ito. Siya nga tinutukoy ni Lola Dorinda na babaeng kinalolokohan ng lolo mo ngayon. Lahad ni Tonyo sa report na halos kabisado na rin naman niya. Tumangot-tango siya. Ano man ang gawin niya sa babae para matiyak na mailalayo niya ito sa lolo niya, ay karapat-dapat lang na matamo nito. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kahit ano ang gustong gawin ni Lolo sa buhay nito. Matanda na ito. Dapat alam na nito na imposible nang may babae pang sumeryoso rito at hindi maghahabol dito dahil sa pera nito. Wala siyang balak makialam nang unang isumbong ni Lola Dorinda sa kanya ang pinaggagawa ng lolo niya. Hanggat hindi siya direktang naapektuhan ng mga ginagawa nito, wala siyang pakialam. Kung gusto nitong magpaloko sa isang babaeng mas bata pa sa kanya, magpaloko ito. Buhay nito yun. But there was one thing he could not easily ignore. At yun ay ang kaalamang labis na nag-aalala at nasasaktan si Lola Dorinda habang nasasaksihan ang pagloloko ng kapatid nito kay Chloe Velasco. Nag-aalala rin si Lola Dorinda sa balak daw ni Lolo na baguhin ang testamento nito. Nais daw ng lolo niya na alisin silang pamilya nito sa testamento at ipamana ang lahat ng kayamanan nito sa babaeng kinalolokohan nito. Kung siya lang walang kaso sa kanya, hindi niya kailangan ni isang kusing mula sa lolo niya. Subalit iba ang kaso kay Lola Dorinda at sa iba pang kaanak nila. Ang malaking bahagi ng mga ari-arian ay kay Lolo pa rin nakapangalan. Malaki rin ang shares nito sa kumpanyang pag-aari ni Lola Dorinda, isang cosmetics company. At kung totoong binabalak ng lolo niya na alisin ang mga kaanak nito sa testamento upang paboran ang Chloe Velasco na yun, nangangahulugan ang babae lang ang magpapakasasa sa kayamanang pinaghirapan din ng pamilya nila ng ilang henerasyon. Hindi niya mapapayagan yun. Hindi ibang tao ang makikinabang sa pangalan, kayamanan nila. Lalo na ang isang malabwitreng babae na ginagamit ang katawan nito upang manipulahin ang isang matandang lalaki. Sir, susundan ba natin siya o ipapalam natin kay Mother Ami ang pagtakas niya? Untag ni Tonyo sa kanya. Yes, call Ami. Sabihin mong pumunta siya sa opisina ko mamayang alas 5. Kakausapin ko siya tungkol sa alaga niya. I don't think you need to tell her. We saw the woman. I'm sure she knows by now that her golden goose has flown the coop. Yes, sir. Kinuha nito ang cellphone nito at ginawang inuutos niya. Base sa hysterical na boses na nauulunigan niya mula sa kausap nito sa kabilang linya. Galit na nagwawala na si Ami at minumura ang kung sino mang kaharap nito. Tama ang hula niya. Natuklasan na nga nitong tumakas ang alaga nito. Let the chase begin. Sabi niya sa kanyang assistant at tinungo ng sasakyan niya. Pumwesto siya sa driver's seat. Bagaman may driver siya, bibihira siyang makapag-drive nito. Lula nito ng sasakyang nasa likuran. Kasama ng 2 bodyguards niya. Kapag pagod siya o may gagawin siyang trabaho, sakalang niya ipinapasa sa driver ang manibela. Pumayag na si Mother Ami na makipag-usap sa inyo. Tungkol kay Chloe Velasco mamayang alas 5, sir. At sa tono niya, mukhang alam na niya ang sasabihin mo sa kanya.
Does she? Really? Minsan na siyang nakakilala ng isang babaeng kapareho nito ang likaw ng bituka. A gold digger who would lie, scheme, cheat. Tinangkaloon ni Nikki na paslangin sila ng kanyang ina. Ginawa nito yon dahil nabigo itong makumbinsi ang kanyang ama tungkol sa di umano naging anak ng kanyang ama rito na mas bata pa sa kanya. Nabigo ito sa balak nitong panghuthot sa kanyang ama kapalit ng pananahimik nito tungkol sa kataksilan di umano ng kanyang ama sa kanyang ina at ang pagtatangka nito sa buhay nila ng kanyang ina ang ganti nito. Thus, setting in motion a chain of tragedies that destroyed his childhood happiness. Hindi man ito ang kumalabit sa gatilyo ng armas na tumapos sa buhay ng kanyang ama. Ito pa rin ang maituturing na punong dahilan sa trahedya ng pagkawala ng kanyang ama. Dahil sa pagkagalit dito, ninakaw nito ang masayang buhay niya sa piling ng kanyang mga magulang. Winasak nito ang pamilya niya na buo pa sana hanggang ngayon. Lumapit siyang nasasaksihan ng unti-unting pagtakas ng katinoan ng kanyang ina. Dahil sa malagim na pagkawala ng kanyang ama, lumaki siyang salat sa pagmamahal, ngunit sagana sa pang-aabuso mula sa pamilya nito at sa pangalawang asawa nitong si Haruto. Hindi marahil mangyayari yon kung nasa katinoan pa ang kanyang ina, pero biktima rin ito ng mga pangyayari. Hindi tulad niya, hindi nito nakayanan ang bigat ng malagim na mga pangyayaring nagwasak sa buhay niya. 22 taon na ang nakararaan. Pumayag itong magpakasal kay Haruto dahil sa pamimilit dito ng pamilya nito. Ngunit nakatanim na sa isip nito ang malagim na pagkawala ng kanyang ama. At yun ang unti-unting umagaw sa katinoan nito hanggang sa bumalik ang isip nito sa pagiging bata. At dahil hindi niya masandalan ng mga taong dapat ay pumoprotekta sa kanya, tinuruan na lang niya ang sariling huwag umasa sa ibang tao. Sa halip ang mga solidong bagay na kaya lamang niyang kontrolin ang pinagtutuunan niya ng pansin, tulad ng pera, posisyon sa kumpanya ng ama, ng kanyang ina, at kapangyarihang hindi maaaring agawin ng sino man sa kanya. Sa kabila nun, hindi pa rin niya tuluyang matalikuran ang mga tinuro sa kanya ng kanyang ama noon. At ang isa sa pinakamahalaga roon, ang responsibilidad at obligasyon niya sa pamilya. Yun ang pinakadahilan kung bakit hindi niya matalikuran o matanggihan si Lola Dorinda sa hiling nitong agawan niya ng paraan upang mailayo sa lolo niya ang Chloe Velasco na yun. Kalalabas lang ni Chloe ng Tamamoto Comedy Bar at kasalukuyan siyang naglalakad patungo sa pinagpaparadahan ni Manong Banong ng taxi nito nang biglang hablutin ng isang lalaki ang braso niya. Nagulat na napalingon siya. Nung una ang akala niya isa yon sa mga dating kabanda niya. Nung bago siya na-discover ni Mother Amy at sinabihan na iwan ang mga yon. Nang mariing pisilin ng may hawak sa kanya ang braso niya, agad niyang nahinuhang hindi yun isa kina Riz, Alden or Mikmik. Hinding-hindi siya sasaktan. Nang pisikal na mga ito, bunsong kapatid na babae ang turing ng mga ito sa kanya. Sino? Iglap ang pagragasa ng takot sa buong katawan niya nang makita kung sino ang humablot sa kanya. Pero mas nangibabaw sa kanyang galit. Martin, bitawan mo nga ako! Mariing sigaw niya. Dating manliligaw niya ito na ang buong akala niya hindi na siya guguluhin pagkatapos niyang ipablatter ito sa pulis. Dahil sa panggugulo nito sa kanya pagkatapos niya itong bastidin. Sasama ka sa akin sa ayot sa gusto mo. Akala mo, porkat sikat ka na, kung sino ka nang. If you do not want to lose your arm, you will let her go now. Kalmadong putol ng pamilyar na baritonong boses na yun. Ayoki! Gilala sa napalingon siya sa direksyong pinagmulan ng boses nito. Nakatayo to sa ilalim ng poste di kalayuan sa kinatatayuan nila ni Martin. At hindi ito nag-isa. Sino ka bang? Teka, pare, easy lang. Hindi ako lalaban. Natatarantang umatras si Martin palayo sa kanya nang makita nitong malalaking bulto ng dalawang bodyguard ni Aoki na nakatayo sa magkabilang gilid ng huli. Wise man, now leave! Sabi ni Aoki nang makalapit sa kanila. Hindi ito nagtaas ng boses pero kalakip ng 4 na salitang yun ang bantang hindi kailanman gugustuhin ni Martin na malaman. Dali-dali nang tumalilis ng lalaki.
Sakalang bumaling si Aoki sa kanya nang mawala na sa paningin nila ang papalayong figura ng dating manliligaw niya. Inabot nito ang braso niyang hinablot ni Martin kanina at masusing sinipat yon. Marahil tinitingnan nito yon kung may natamo siyang pinsala sa karahasan ni Martin. Wala siyang nakitang pagbabago sa anyo nito, kaya hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya bumangon ang pagngingit-ngit sa dibdib niya. May marka pa yun ng mga daliri ni Martin na sisiguro niyang bukas mangingitim na yun. Okay lang ako. Ganyan talaga ang balat ko, mabilis magkapasa. Binawi niya ang braso mula rito. Salamat sa pagdating mo. Ngayon ko lang nakitang tumakbo ng ganun kabilis si Martin. Natakot talaga siya sa'yo. Hindi sa sinasabi kong hindi ko siya kayang patumbahin mag-isa ha. Isang malakas na sipa, tadyak at karate lang. Sa ano niya, tiyak na mangingimi na yung lapitan pa uli ako. Sabi niya na sinamahan pa ng pagmemestra ng mga balak niyang gawin kay Martin kung hindi dumating at pumagitna si Aoki. You're quite the woman, aren't you? Nakataas ang mga kilay na komento nito. Hindi naman. Sobra na kasing nakakapiko ng lalaking yun. Feeling niya super gwapo. At super macho niya na imposible siyang mabasted. Ay, tsura. Ang sarap niyang ibalik sa sinaunang panahon. Siya nga pala. Bakit ka nandito? I had one of my men follow you and watch over you to make sure you're safe. Pero bakit? Bakit mo ako pinasundan at pinabataya sa tao mo? You're a famous celebrity now, Chloe. At dahil pinili kong hindi paalam sa manager mo ang pagtakas mo, naisip kong responsibilidad ko rin kung sakaling may dumukot sa'yo o dumugi ng mga taong sa sandaling makilala ka nila. Ilang beses na napakorap siya. Hindi makapaniwala sa mga narinig mula rito. Malamang hinampas siya ni Martin ng malakas sa ulo at hinimatay siya. At lahat ng nagaganap na mga sandaling yun, bahagi lang ng guni-guni niya, habang walang malay na nakahandusay siya sa semento. Hindi mo na kailangan gawin pa to. Mukha ba akong hangal? Siyempre nag-iingat ako. Like you did. When the Neanderthal attack you? Nakataas sa mga kilay na tanong nito. Hindi nagbago ang tono nito, ngunit batid niyang tinutuya nito ang protesta niya. Nag-init ang mga pisngi niya. Sinabihan na kasi siya ni Naris na hintayin na lang niya ang mga ito at hihahatid siya ng mga ito hanggang sa taxi na naghihintay sa kanya sa kabilang dulo ng parking lot. May isang pet pa kasi ang mga ito. Pero mapilit siyang lumabas pa rin mag-isa. Pagod na kasi siya. Gusto na sana niyang tumuloy sa inupahan niyang apartment na balak niyang paglagian sa susunod na 2 linggo. Bukod doon, may napansin din kasi siyang isang parokyano na kumukuha ng mga litrato nila ng banda habang kumakanta sila. Nangangamba siyang ipakalat nito yun at makarating yun kay Mother Amy. Kapag nangyari yun, matutuntun agad siya nito. Ang dahilan pa naman na napag-usapan nila kina Lou at Ronel na ibibigay rito ay lumabas siya ng bansa para magliwaliw. Sinadya niyang iwan ang cellphone niya. Sa halip, bumili siya ng bagong cellphone na gagamitin niya sa pag-contact kina Lou at Ronel araw-araw para ipaalam sa mga ito na ligtas siya. Salamat kung ganun. Pero bakit ka nandito? Tanong niya kay Aoki. I told him to call me as soon as he says that you're ready to go home. Kaya narito ako ngayon. And a good thing too, that I arrived just in time to see that man handling you. Napagod ako sa pagsagip sa'yo. Kailangan mo akong bayaran. Sama mo na rin ang utang mo kaninang hindi kita isinumbong sa manager mo. Napagod? Tumayo ka lang naman at sinabihan siyang umalis na. Mas natakot pa nga siya sa mga bodyguards mo kaysa sa'yo. Ano nakakapagod dun? As payment for my service, I want you to have dinner with me. Otomatikong umawang ang mga labi niya para tanggihan ito. Hindi naman kasi nagyayaya ang tono nito kundi tila nagdedemand yun. Pero sa huling pagkakataon, para siyang kinutusan ng malanding bahagi ng isip niya. Ay, hangal ka kung tatanggihan mo ang dinner date na inaalok ng nilalang na kasing gwapo niya. Once in a million years lang yung mangyari. Ang tagal-tagal mo na siyang tinatanaw-tanaw lang sa malayo, pero ngayon, heto at siya pang sumadya sa'yo rito. Sunggaban mo na, girl. Malamang bilog ang buwan sa Mars. Kaya kanya naisipang
yayain kumain sa labas ngayong gabi. Malamang bukas mauntog na yan at magigising sa kahibangan niya. Ngunit kumontra ang kabilang bahagi ng kanyang isip. Masangal ka kung papayag ka. Malamang na isang bagay lang ang habol niyan sa'yo. At saka, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mother Amy tungkol sa lalaking yan? Walang mahalaga sa kanya kundi kayamanan, reputasyon at pangalan niya. Sa tingin mo, magkaka-interes siya sa isang tulad mong novelty singer lang? Kasi tigas ng bakal ang puso niya. At tanso ang dugo. Balak mo bang kumuha ng graba dahil sa kanya? Bago niya pa mapag-isipang mabuti ang isasagot kay Aoki, tumango na siya. Baka kasi makumbinsi pa siya ng lohikal na parte ng utak niya, natanggihan ng binata, at labag yun sa kalooban niya dahil gustong-gusto niyang makasama ito. Nakita niya bahagyang tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Finish arguing with yourself, ha? Paano mo nalaman? Your face is too expressive and your lips move while you were talking to yourself. It's very fascinating to watch. So, shall we? Inilaha dito ang isang kamay sa kanya. Teka lang ha, magpapaalam lang muna ako sandali kay Manong Banong. Tumango naman si Aoki. Mga kaibigan mo ba sila, Chloe? Nakakunot noong tanong ni Manong Banong. Nagsususpet siya ang tinging ipinukol nito kay Aoki at sa dalawang bodyguard nito. Opo Manong. Magdi-dinner lang ho kami ni Aoki. Pwede na ho kayong umuwi. Ay, yung bag ko nga po pala, pakiiwan na lang kay Riz sa loob. Alam niya kung saan yung tinutuluyan kong bahay. Salamat po sabi niya sa driver. Ipinakilala niya ito kay Aoki. Hindi kasi nabura ang pag-aalala sa anyo nito sa kabila ng pagkumpirma niyang kilala niya si Aoki. Matipid na tinanguan naman ito ni Aoki, kaya kahit papano, nabawasan ng 3 taong hinanakit niya sa binata. Obviously, yun lang ang reaksyong ibinibigay nito sa lahat ng mga bagong kakilala nito. Hindi siya nito inisnab noong una silang ipakilala sa isa't isa. Siya, sige, tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo nang magpasundoli bukas sabi ni Manong Banong saka humakbang paalis. Bumaling siya kay Aoki. Tara na. Iniumang nito ang braso sa kanya, mistulang kabalyero noong unang panahon. Napangiting ipinatong niya ang kamay sa braso nito at lalong lumawak ang ngiti niya nang ito mismo ang magbukas ng pinto ng backseat ng kotse nito. Para sa kanya, kaysa namang hintayin pa ang isa sa mga bodyguard nito na gawin yun. Salamat Lumigi dito sa kabilang side ng sasakyan. May sinabi ito sa driver na Nihongo, kaya sa hula niya, Japanese ang naturang lalaki kahit na mukha itong Brazilian sa kulay ng balat at features ng mukha. Are you always distrusting? Saan tayo pupunta? Sabay pa sila ni Aoki na nagtanong sa isa't isa. Nang magsimula ng umandar ang sasakyan, natawa siya pero ito ay bahagya lang umangat ang isang sulok ng mga labi. Tila napakamahal talaga ng ngiti nito. Iniisip kaya nitong makakabawas sa buhay nito kung ngingiti ito ng totoo? Kahit isang beses lang sa isang buong linggo. You go first. Saan tayo pupunta? Sa Asaran Building. Doon tayo magdi-dinner? No, may kukunin lang ako sa rooftop doon. Then, I will take you to dinner. Ano nga uli yung tanong mo? Kung ganito ba talaga ako kabilis magtiwala? Bakit mo naman nagtanong yun? Basta ka nalang pumayag na sumama sa akin, kahit hindi mo naman ako lubusang kilala. Paano kung may balak pala akong dukutin ka? Sus, para namang may ipanraransam ako. Ikaw nga ang dapat mag-alala, hindi ba? Mas mayaman ka kaysa sa akin. Mas madudukot ka pa. Siguro nga hindi tayo close friends, pero kilala naman kita. Kilala ka rin ni na Mother Amy. At higit sa lahat, kilala ko rin ang lolo Nimo at lola Dorinda mo. Hindi mo siguro alam kasi wala ka naman doon noon. Pero namit ko na sila nung February sa Asaran Castillo. Nag-perform kasi ako nung huling gabi ng celebration ng birthday ng lolo mo. Bahagyang gumalaw ang mga kilay nito. Hindi nga lang niya alam kung ano ang ibig sabihin nun. And based on that, iniisip mo nang ligtas na sumama sa akin? Oo naman. Hindi ka naman sira ulo o bayolente. Base sa pagkakaalam ko tungkol sa'yo. Really? And how exactly do you know that? Been spying on me, have you? Hindi Mariing tanggi niya.
Nahiling niyang sana hindi nito buksan ang ilaw doon sa backseat. Sigurado siyang namumula ang pisngi niya. Hindi naman matatawag na pag-iispiya ang pag-uusisa niya kina Lola Nemo at Lola Dorinda tungkol dito. Curious lang siyang malaman kung anong klaseng bata ito noon. Hindi rin naman matatawag na pag-iispiya ang pagtatanong-tanong niya sa mga empleyado ng hotel nito tungkol sa pagkatao nito. Kung ano ang tipo ng babae ang nakikita ng mga ito, nakasama nito, at kung ano ang schedule nito ng paglilibot para mag-inspeksyon sa hotel. Gusto lang niyang malaman kung paano nito pinatatakbo ang mga hotel nito. Curious lang siya, lalo na sa mga babaeng natitipuhan ng isang tulad nitong bilyonaryo. Saka, well, alright, crush nga niya ito. In fact, mula nang una niya itong makaharap at deadmahin lang siya nito, hindi pa uli siya nagkaka-interes sa ibang lalaki, gaya ng interes niya dito. Ngunit batid niyang malayo siya sa tipo nitong babae. Basta na rin sa kwento sa kanya ng mga chambermaids na madalas ma-assign sa suite na kinuha nila nina Mother Ami sa Hishima Hotel. Karaniwan daw mga professional at mula sa mga de buena pamilya. Yung mga tipong sopistikadang career woman na may matataas na pinag-aralan at may respetadong pangalan. Lawyers, businesswomen, doctors, professors, chemists, mga ganun ang tipo nito. Hindi raw ito tulad ng ibang matagumpay na lalaki na mas gusto yung magaganda, pati katawan. Kaya wala siyang nababalitaang naugnay sa artista, modelo o socialite dito. Because he liked women who were as high-powered and as successful as he was. Kaya pilit na lamang niya kinokonekto ang sarili sa mga panakaw na sulyap dito tuwing nagtsatsyempohan niyang makita ito sa Hishima Hotel. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit tuwing doon sila nagbe-belay ni Mother Ami. Sinisiguro niyang nag-iikot-ikot siya sa buong hotel. Lihim na umaasam na masusulipan niya si Aoki kahit isang beses lang at kahit mula sa malayo. Subalit ngayon kasama niya ito. Parang may anghel sa langit na nakarinig sa mga piping dasal niya. Naawa sa kanya at inisang buhos ang lahat ng hiling niya ng araw na yun. Hindi lang niya ito nakasabay sa elevator kaninang patakas siya. Pinasundan pa siya nito sa isa sa mga tauhan nito dahil nag-aalala ito sa kaligtasan niya. Higit sa lahat, inimbitahan siya nitong kumain sa labas. You should never gamble in any of my casinos, Chloe. Wika nito sa tonong tila may himig ng tagumpay. Nakakunot noong lumingon siya rito. Bakit naman? Sa pagkakataong yun, huling-huli niya ang kaaliwang mabilis na dumaan doon. You don't have a poker face. You'd only lose. Ano kaya ang mangyayari kay Chloe? Ano ang nararamdaman niya na ang dating pinapangarap niya ay kasama at kaharap niya ngayon?